at napilitan siyang gamitin ang kanyang sandata para harangin ang apoy. Nang mawala na ang usok, tumawa ng malakas ang elder at sinabing dapat hindi na sumali si Ning-er sa laban dahil ikakamatay ito ng kanyang pamilya. Sinabi rin niyang ang dalawang kasamahan niya ay maaaring iwan siya dahil hindi niya kilala ang pamilya ng mga ito. Ngunit ang kanyang pamilya ay hindi makakatakas ng madali, kaya dapat niyang pag-isipan ang kanyang susunod na hakbang. Sumigaw si Joe Fan na huwag pakinggan ng elder. Ipinaliwanag niya na para hindi mamatay ang kanyang pamilya, kailangan nilang patayin ang elder doon para hindi ito makapag-ulat sa Yuming Valley. Dagdag pa ni Joe Fan, ang array ay magagamit lamang nila kung tatlo silang nagbibigay ng aura dito. Hanggat wala sa kanila ang namamatay, kaya nilang patayin ang elder. Dagdag pa niya, kung hahayaan nilang makatakas ang elder, magiging katapusan na ito ng kanyang pamilya. Napuno ng luha ang mukha ni Ning-er at sinabing kailangang mamatay ang elder sa lugar na yon. Kaya ginamit niya ang lahat ng kanyang enerhiya sa array. Nagulat ang elder dahil hindi pa pala ginagamit ni Ning-er ang buo niyang lakas kanina. Tumawa si Joe Fan at sinabing oras na para sila naman ang umatake. Kaya inutusan niya ang dalawa na gawin na ang kanilang mga atake. Pagkatapos nito, ginamit ni Joe Fan ang kanyang flame array. Isang malaking atake ang nabuo nilang tatlo. Napuno ng pagkabahala ang elder nang makita ito kaya agad niyang ipinalibot sa kanyang katawan ang kanyang sandata. Pagkatapos nito, isang malakas na pagsabog ang nangyari na kumalat sa buong gubat. Napaatras ang elder matapos tamaan ang atake ng tatlo. Lumabas ang dugo sa kanyang bibig at hindi niya inaasahang masusugatan siya ng atake na yon. Kung tatamaan siya ulit, siguradong ikakamatay niya ito. Napansin niyang hamina ang array ng tatlo dahil nawala na ang konsentrasyon ni Ning-er. Ngunit kahit paano, hindi niya maaaring hayaang matamaan siya ng susunod na atake nila. Tumawa si Joe Fan dahil napagtanto niyang nasa limitasyon na ang matanda. Kaya agad niyang inutusan ng dalawa na maghanda sa susunod nilang atake. Ngunit nagulat si Joe Fan nang makita niya ang atake ni Ning-er. Nang tingnan niya ang mukha ni Ning-er, napagtanto niyang wala na ito sa sarili. Agad na sinira ng elder ang atake ni Ning-er at ginamit ang pagkakataong ito para umatake. Kaya nang makita ito, agad na inutusan ni Joe Fan si Yan Tang na tulungan si Ning-er. Agad nilang inatake ang elder ngunit madali lamang niya itong naharang. Matagumpay na nahuli ng elder si Ning-er at sinabi niyang kung wala lang siyang paggagamitan sa bata, papatayin niya na ito ngayon din. Nabahala ang dalawa nang makita nilang hawak na ng matanda si Ning-er. Tinanong ng elder kung ano ang pangalan ng dalawa dahil papatayin niya rin ang pamilya ng mga ito mamaya. Hindi nakasagot ang dalawa nang marinig ito. Nagising si Ning-er at hiniling sa dalawa na patayin nila ang matanda para hindi mamatay ang kanyang pamilya. Tumawa ang elder sa sinabi ni Ning-er ngunit sinabi rin niyang walang paraan ang dalawa niyang kasamahan para patayin siya. Kaya oras na makabalik siya sa lungsod, sisiguraduhin niyang magiging impyerno ang buhay ng kanyang pamilya. Nagalit si Yan Tang at tinanong ang elder kung wala ba siyang hiya dahil isang bata lamang ang sinasaktan niya. Sinabi ng elder na ang mga demon cultivator na tulad niya ay walang pakialam sa dignidad na pinagmamalaki niya. Sinabi rin niyang kung hindi dahil sa pangyayaring ito, gagawin niyang disciple si Joe Fan dahil bagay na bagay ang kanilang mga utak. Galit na sinabi ni Joe Fan na dahil sinaktan niya ang kaibigan niya, siya mismo ang papatay sa kanya. Kaya agad niyang inutusan si Yan Tang na maghanda sa pag-atake. Nag-alangan si Yan Tang dahil maaaring ikamete ito ni Ning-er. Lumuha si Joe Fan at sinabing ito rin ang katapusan na nais ni Ning-er kaya dapat nila itong gawin. Kahit naiinis, wala nang nagawa si Yan Tang, kaya agad niyang pinakawalan ng isang malakas na kidlat. Sa kabilang banda, ginamit ni Joe Fan ang kanyang flame array hanggang sa ang dalawang atake ay papunta na sa direksyon ng elder. Hindi na bahala ang elder dahil alam niyang mahina lang ang atake na ito kung wala ang hangin ng array na kinokontrol ni Ning-er. Ngunit nagulat siya nang lumabas ang isang malakas na hangin mula kay Ning-er. Kaya ang tatlong atake na ito ay nagsimulang magsama at isang malakas na pagsabog ang pumilibot sa gitna ng gubat. Nagtaka si Yan Tang kung paano ito nangyari. Tumawa si Joe Fan at sinabing alam niyang nagtataka si Yan Tang kung saan nanggaling ang hangin. Nakangiting sinabi ni Joe Fan na hindi niya sinabi sa kanila ang totoo. Sa simula pa lang, hindi totoo ang sinabi niyang kailangan ng tatlong tao upang mapaandar ang array na ito. Ipinaliwanag niya na maaaring mapagtanto ng elder ang bagay na ito kung sinabi niya ito sa kanilang dalawa. Kaya kung mangyari ito, hindi nila maloloko ang matanda. Nagulat si Tan Yang sa sinabi ni Joe Fan at nagtaka rin siya kung bakit niya ito ginawa sa kanila.
Agad na sinabi ni Joe Fan na ang Elder ay malakas, kaya kung lalabanan niya ito mag-isa gamit ang array na ito, hindi siya mananalo dahil sa agwat ng kanilang lakas. Kaya ang ginawa na lang niya ay gamitin silang dalawa bilang sakripisyo upang malaman niya ang kahinaan ng Elder. Dahil kailangan ng malaking enerhiya upang magamit nila ng tama ang array na ito. Sigurado siyang hahanapin ng Elder ang pinakamahina sa kanilang tatlo. Kaya inaasahan na niya na aatakihin ng Elder si Ning-Er upang makagawa ito ng pagkakataon na umatake. Ang maganda lamang ay hindi aakalain ng Elder na isa lamang sakripisyo si Ning-Er upang mahulog siya sa kanyang bitag. Lumabas naman ang pawis sa mukha ni Tan Yang dahil sa simula pa lang ay nais ng gawing sakripisyo ni Joe Fan si Ning-Er. Naalala niya ang ipinakitang pag-aalala ni Joe Fan kanina at hindi niya inaasahang hindi ito totoo. Tumawa naman si Joe Fan at sinabi niyang hindi niya pinilit si Ning-Er na maging sakripisyo nila. Dagdag pa ni Joe Fan na kahit si Yan Tang ay nais ring iwanan kanina si Ning-Er kaya hindi na dapat siyang magulat sa bagay na ito. Mas lalong nagalit naman si Yan Tang nang marinig ito. Tinanong niya rin si Joe Fan kung totoo ba ang ipinangako niya kanina kay Ning-Er na ilalabas niya ito sa lungsod nila. Tumawa naman si Joe Fan at sinabi niyang tama ang kanyang sinabi. Ngunit ang ilabas ang bangkay ni Ning-Er paalis sa bundok na ito ay hindi rin iba sa kanyang pangako. Nang marinig ito ay mas lalong nagalit si Yan Tang, dahil sa loob ng isang buwan nilang pagsasama ni Joe Fan ay akala niya alam na niya ang pagkatao nito. Ngunit hindi pala, dahil ang tao na ito ay isang demonyo na walang iniisip kundi ang sarili lamang niya. Bigla namang natigil ang dalawa sa kanilang pag-uusap nang marinig nila ang pagtawa ng Elder. Sinabi rin ng Elder na talagang pareho silang dalawa ni Joe Fan matapos niyang marinig ang usapan ng dalawa. Dagdag pa niya na ang pagiging makasarili, walang puso, at ang pagtapon sa kanyang mga kasamahan ng walang alinlangan ay mga bagay na nagbigay sa kanya ng takot kahit na isang demonyo siya. Agad rin na inatake ng Elder ang apoy sa paligid niya kaya ang puwersa nito ay kumalat sa paligid. Lumabas rin ang isa pang sandata sa kamay ng Elder at sinabi niyang muntikan nang mawala ang buhay niya sa lugar na ito kaya kahit siya ay kinabahan na nakalaban niya si Joe Fan sa lugar na ito. Binitawan ng matanda si Ning-Er at nang makita ito ni Joe Fan ay nakahinga siya ng maluwag dahil buhay pa ito. Nagtanong si Joe Fan kung bakit ngayon lang ginamit ng Elder ang isa pa niyang rank 4 na demonic treasure. Sinabi ng Elder na isa lamang ang kanyang sandata. Pagkatapos nito ay muli nang nagsama ang dalawang sandata at nabuo dito ang isang malaking centipede na halimaw. Sinabi rin ng Elder na ang sandata na ito ay ang kanyang yin-yang twin rope. Ipinahayag rin niya na ang ginagamit lamang niya sa laban ay ang kanyang yang rope dahil ang yin rope ay para sa mga taong nais niyang patayin. Sinabi rin ng Elder na upang mauto niya ang ating bida, ang ginamit lamang niya ay ang yin rope at tinago niya ang yang rope dahil sa kakaibang talino ni Joe Fan. Ipinagyabang rin ng Elder na kahit ang kanyang mga nakalabang Elder noon ay nakita lamang ang final form ng kanyang sandata bago sila mamatay. Pinuri ni Joe Fan ang matanda dahil sa kakaibang plano nito, dagdag pa niya na hindi niya inaasahang gagamitin ito ng matanda sa mahinang martial artist katulad niya. Tumawa ang matanda at sinabi niyang wala siyang pakialam kung mahina sila o hindi. Dahil gagawin rin ni Joe Fan ang lahat ng masamang paraan na alam niya kung siya ang nasa katayuan niya. Pagkatapos nito ay agad na rin umatake ang matanda upang patayin ang dalawa. Nang hihinayang siya na hindi siya napatay ng ating bida kahit na ginamit na niya ang lahat ng kanyang mga plano. Agad naman na ginamit ni Joe Fan ang kanyang demonic baby mula sa katawan ni Ning-Er upang hulihin ang Elder. Napaisip ang Elder na mukhang ito ang huling alas ni Joe Fan sa mga atake niya. Tumawa si Joe Fan at sinabi niyang ito na ang katapusan ng matanda. Ngunit bago pa man tuluyang mapatay ni Joe Fan ang Elder, bigla namang nagkaroon ng butas ang kanyang katawan. Nang tingnan niya ang sugat, napatanong na lang siya kung paano ito nangyari. Ngunit nakita rin niya na ang atake ay nanggaling pala sa katawan ng Elder na siyang inatake ang kanyang demonic baby. Tumawa ang Elder dahil nadali si Joe Fan ng kanyang 3rd grade magic treasure. Dahil dito, nawala ang lakas ng demonic baby at lumabas ang dugo sa bibig ni Joe Fan. Kaya bumagsak ang kanyang katawan sa lupa. Tiningnan niya ang Elder at nagtaka siya kung bakit siya natalo kahit na alam niyang pabor sa kanya ang laban, kaya napatanong na lang siya kung ito na ba ang magiging katapusan niya. Nagalit si Yan Tang dahil mukhang ito na ang magiging katapusan nilang tatlo, kaya agad niyang inatake ang Elder gamit ang kanyang espada. Ngunit madali lamang siyang natalo ng Elder nang tamaan siya nito ng kanyang sandata. Dahil dito, nawala na ng malay si Yan Tang. Itinaas ng Elder ang kanyang sandata at nilapitan niya ang ating bida.
Sinabi rin niyang isa siyang henyo pagdating sa bagay na ito kaya hindi siya matatalo ni Joe Fan pagdating sa utak. Inamin rin niyang ang utak at paraan ng pakikipaglaban ni Joe Fan ay napakaganda. Kaya sa tingin niya, kung bibigyan pa ng ilang taon si Joe Fan, magiging demon hero siya ng imperyo na ito. Kahit na ang kanilang Prime Minister na si Zhuge Changfeng ay hindi rin mananalo sa kanya sa hinaharap. Kaya nagdesisyon siya na dapat niyang wakasan ang buhay ni Joe Fan dito dahil kung hindi, magiging malaking balakid siya sa plano ng Yuming Valley. Kaya agad na ginamit ng Elder ang kanyang enerhiya upang tapusin si Joe Fan. Nainis si Joe Fan dahil kahit siya ang Demonic Emperor noon, natalo lamang siya sa kumag na ito. Kaya hindi niya matanggap ang sitwasyon na ito dahil maraming bagay pa siyang nais gawin. Tumawa ang Elder at sinabi niyang walang magagawa ang utak pag nakalaban nila ang isang malakas na katulad niya kaya dapat nang mawala ng mapayapa si Joe Fan. Ngunit bago pa man ito magawa ng Elder, isang malakas na enerhiya naman ang lumabas sa buong gubat. Kaya siya ay napatigil sa kanyang ginagawa. Nang tingnan niya kung ano ang enerhiya na ito, napuno ng takot ang kanyang mukha dahil hindi niya inakala na pupunta ang halimaw na ito sa ikalawang area. Kaya wala nang sinayang na oras ang Elder at agad na umalis dahil kung hindi, ikakamatay niya ang enerhiya ng halimaw na ito. Nasunog ang buong gubat at ang may kagagawa nito ay ang isang misteryosong malaking ibon na kinakatakutan ng Elder. Matapos ang ilang sandali, nagising na rin si Ning-Er at siya ay nagulat nang makita niyang nasusunog ang buong gubat. Nagtaka rin siya kung paano ito nangyari at kung ano na ang nangyari sa laban nila sa ikapitong Elder. Bigla namang napansin ni Ning-Er ang sugatang katawan ni Joe Fan kaya agad niya itong sinubukan na gisingin. Pinilit ni Joe Fan na tumayo ngunit dahil sa pinsala na natamo niya, hindi niya ito magawa. Kaya itinulo na lang niya kay Ning-Er ang kanyang demonic baby. Nagtaka naman si Ning-Er dahil dito kaya agad niyang tinanong kung nais ba ng ating bida na kunin niya ito. Agad namang iginalaw ni Joe Fan ang kanyang ulo bilang pagsagot. Pagkatapos nito, inilagay ni Ning-Er ang demonic baby ni Joe Fan sa kanyang katawan. Nagsimula na rin itong pumasok sa katawan ng ating bida. Humingi rin si Joe Fan ng dugo na pwede niyang magamit. Dahil dito, agad na sinugatan ni Ning-Er ang kanyang kamay at pinainomang dugo sa ating bida. Bumalik ang kaunting lakas ni Joe Fan kaya nagpasalamat siya kay Ning-Er. Hindi naman sumagot si Ning-Er, sa halip ay ngumiti lamang siya. Naisip rin ng ating bida na hindi niya inaasahan na ililigtas siya ni Ning-Er matapos ang mga masasamang ginawa niya sa kanya. Kaya para hindi siya makonsensya, sinabi na lang ni Joe Fan na normal lang ang ginawa niya dahil isa siyang demon cultivator. Tinawag rin ni Joe Fan ang kanyang tauhan at sinabing dapat niyang inumin ang gamot na ito. Inutusan niya rin ito na tingnan kung buhay pa ba si Tan Yang, at kung hindi pa ito patay, dapat niya ring painumin ito ng gamot. Agad naman itong ginawa ni Ning-Er at nagpasalamat naman si Yang Tang sa kanya. Pagkatapos nito, tiningnan lamang niya ang gamot na ibinigay sa kanya ni Joe Fan upang kainin. Kaya nang makita ito ni Joe Fan, inutusan niya si Ning-Er na inumin ito dahil alam niyang may sugat ang katawan niya. Ngunit agad namang sinabi ni Ning-Er na mababaw lamang ang kanyang sugat kaya hindi niya kailangan inumin ang gamot na ito. Dagdag pa niya na ang gamot na ito ay mahalaga kaya ibabalik niya na lang ito sa kanya. Agad namang sinabi ni Joe Fan na hindi ito isang espesyal na gamot at ibinigay lang ito sa kanya ng Qianlong Pavilion, ngunit kung ayaw niyang kainin ito, nasa kanya na ang desisyon. Ngunit agad namang sinabi ni Yan Tang na dapat niyang kainin ang gamot dahil ito ang kabayaran ng pagtataksil ni Joe Fan sa kanya. Ipinaalam rin ni Yan Tang sa kanya na nais siyang gawing sakripisyo ng kanyang brother Joe Fan. Dagdag pa ni Yan Tang na si Joe Fan ay isang linta kaya hindi siya dapat magtiwala sa kanya. Hindi naman nakapagsalita si Ning-Er nang marinig niya ang sinabi sa kanya ni Yan Tang, lumabas rin ang mga luha sa kanyang mga mata. Ngunit alam niyang matalino ang kanyang brother Joe Fan at alam niyang ginawa lamang niya ito dahil sa kanyang mga plano. Kaya sa tingin niya, isang hindi pagkakaunawaan lamang ito.